ano man yung itatayo na structure on top of the soil that will cause stresses on the soil. Yan. So ito, no? Construction of a foundation causes changes in the stress, usually a net increase. So aside from the weight ng soil, nadadagdagan due to the construction of structure on top of it. The net stress increase in the soil depends on the load per unit area to which the foundation is subjected. So depende sa laki ng foundation or sa lapad, no? Yung area occupied by the foundation. The depth below the foundation at which the stress estimation is desired and other factors. And then it is necessary to estimate the net increase of the vertical stress in soil that occurs as a result of the construction of a foundation para yung settlement ay ma-compute natin. And kung excessive yung settlement na ma-compute mo as an engineer, you have to redesign the foundation or do the necessary calculation over again. Okay. This chapter discusses the principle of estimation of vertical stresses. Vertical stress increase in soil caused by various types of loading. And then, although natural soil deposit in most cases are not fully elastic, isotropic or homogeneous materials, calculation for estimating increases in vertical stress yield fairly good results for practical work. So ito we have different conditions of soil, no? Depende kung merong walang seepage, may seepage, upward or downward. So this one, itong una ay effective stress of saturated soil with upward seepage. Ang ating formula for total stress is the unit weight times the height or the layer of water or layer of soil for that matter. And then, ang effective stress is the total stress. Bawasan natin ng pore water pressure or simply pore pressure. Kaya yung ating effective stress, ito yan, no? Unit weight times height minus unit weight of water times the height or the layer of soil or water. Now, dito sa figure class, we have point A. May observation pipe, no? For point A, meron sa point B, at saka meron sa point C. Mapapansin ninyo, merong supply or inflow sa ilalim ng tubig, no? May flow sa ilalim ng tubig. Ang tendency is, yung water ay aangat dun sa pipe dito. Depende kung nasaang point ang kinoconsider mo. Now, at point A, nandito yung point A, no? Ito si point A. Ang total stress would be equal to H1. Ito, no? Yung height na yan. Multiply mo sa unit weight of water. Kasi dito, kung titingnan natin kung lupa talaga yan na nasa natural setting, ito ay may tubig sa ibabaw. Water yung nasa ibabaw. And then saka pa lang nagkaroon ng lupa dun sa A. Medyo nagkaroon ng flooding. Nasa Malaban siguro ito. Ayan. So, sa point A, meron tayong, sabi nga natin, ang stress, ang total stress is just the height times the unit weight of water. Ang pore water pressure is equal to the height times the unit weight of water. Kaya yung effective stress at point A is 0. So, ibig sabihin lang yan, pag dun right below,
yung kumbaga yung interface ng soil at saka ng tubig, ang effective stress dun ay laging 0, no? 0. Okay, punta tayo sa point B. Ito naman sa point B. Ang mangyayari, ang i-consider na natin na height ay from the top or the elevation ng tubig papunta dito sa H2. So, ang total stress natin would be H1 times unit weight of water. And then, yung D, yung H2 kasi ay hanggang bottom, no? So, ito lang yung i-consider natin para dun sa lupa. Pero saturated yung lupa, no? So, H1, ito, total stress would be equal to yung height 1 times the unit weight of water. Tapos, yung part ng lupa hanggang point B, that is D times the unit weight na saturated. Okay? And then yung, nakalimutan kong banggitin kanina, at point A, yung elevation ng water sa pipe, sa observation pipe, dun, if you're going to consider A, ay nandito, which is of the same elevation as the water inside the container. Kaya yung height difference niya ay 0. Wala tayong inad or sinubtract. While dito sa point B, umakyat yung tubig, no? Umangat yung tubig hanggang dito. And the height difference of the water inside the observation pipe and the elevation of water dun sa container ay may difference na H1, no? H1. Kaya, aside from capital H sub 1, yung height ng water from the top level papunta sa point A, and yung depth from point A to point B, meron tayong nadagdag na H1, which is the difference of the surface level ng water inside the container and the elevation of water inside the observation pipe. And then you multiply it with the unit weight of water. Ayan. Kaya pag pinagsama natin, no, total stress minus pore water pressure, nare-reduce yung ating formula dito. Kasi kumbaga ito ay makakancel ito tsaka yan, no? Kaya ang matitira na lang, density sat minus unit weight saturated minus na ano ko kasi yung iba dito density pa rin ang ano. Okay. So, unit weight na saturated minus unit weight ng water times the depth of D, no? Tapos, bawas yung H1. Ayan. So, sa inyo, pwede naman ito ang sa uluhin nyo, the rest will follow naman. No? Magka-cancel out lang din yan. Okay. And then for letter C or point C, si point C ay nasa bottom, no? Dito. Ang total stress niya would be buo na. H1 times the unit weight of water, tapos H2 times the unit weight na saturated. Okay? Tapos ang pore pressure would be yung H1 times the unit weight of water, H2 times the unit weight of water, at yung difference ng elevation ng water sa container and the elevation of water at C dito. Observation pipe sa point C. So, yun yung dadagdag, H. And then, pag sinimplify natin, ano, ganun, escape. Simplify natin, effective stress would be equal to H2 kasi ito ay makakancel na to. Tsaka yan. Diba? Tsaka yan. Tapos, okay. Ang matitira ay
Then unit weight saturated minus unit weight of water times H2 minus the height of H water dun sa yung difference times the unit weight of water. So ganyan pag ang seepage ay pataas. The tendency of the water is to go up the pipe, no? Pag naman downward ang seepage, pababa naman syempre. Kasi kumbaga bababa yung tubig dun sa pipe naman, pababa ang agos. Ito ay pataas, upward ang seepage. So kung ay sana ako upward, downward. Ito ay okay. Another formula that you might encounter, yung seepage force per unit volume. Force is equal to height or head loss, no? H, head loss divided by the length of soil times the unit weight of water. Or simply, di ba dun sa natin, hydraulic conductivity, you encountered I, hydraulic gradient, that is the head loss divided by the length of soil. So, yung formula could also be written as I times the unit weight of water. Okay, next ay downward seepage naman, no? Downward seepage. So, ganun pa rin yung formula na gagamitin, Ito yung total stress, tapos this is the effective stress. Total stress is the unit weight times height. The effective stress is equal to the unit weight times height minus the unit weight of water times the same height, no? Ito. And then at point A, may inflow ng tubig sa ibabaw, tapos sa baba merong discharge. So what happens is the elevation of water inside the pipes or the observation pipes are lowered, bumababa. Now, at point A, dito, no? Point A. Yung elevation ng water sa observation pipe is the same. Same lang dito. Kaya, yung ating total stress is H1 times the unit weight of water. Tubig lang yung nasa H1. And then, yung pore water pressure natin, H1 times unit weight of water as well. Kaya, the effective stress is 0. Okay. Next ay sa point B, no? As we go lower, kumbaga, nandun na tayo sa soil at point B. So, at point B, ang total stress natin would be due to the water and due to the distance or the depth D. Ayan. Kaya, ito yung ating total stress. Height 1 times unit weight of water plus D times the saturated unit weight. At yung pore water pressure would be equal to the unit weight of water multiplied by H1 tapos D, and the difference in elevation of the surface of water dun sa container and yung level ng tubig dun sa observation pipe at point D. Kaya meron tayong H1, no? H1. Okay? Simplifying the equation, ito na yung magiging formula for the effective stress at point B. Now, sa point C naman, okay, so kamukha lang din, ang total stress, no? Kamukha din ng isa sa upward seepage. So, H1, H2. Yan, hanggang dito. Sumobra. Hanggang dito yung natin, no? Kina-consider sa bottom na. The total stress is equal to H1 times the unit weight of water, H2 times the
unit weight na saturated. And then yung pore water pressure would be due to the height H1, height H2, at saka yung difference naman ng surface level ng water dito sa container, at saka yung level ng water dun sa observation pipe sa sea. Okay? And then ito na yung pinaka formula for the effective stress. Okay. At meron namang soil na, pero ano to ideal condition to. Parang theoretical lang to, no? Walang seepage. Ibig sabihin, hard strata na yung nasa ilalim, kaya hindi bumababa yung tubig, no? Okay. Ang total stress natin at point A is equal to H1 times the unit weight of water. Tapos ang pore pressure ay H1 times unit weight of water. So, dun sa tatlong conditions, pare-parehas na ang effective stress dun sa top ng soil ay 0. Nagka-cancel out lang yung stress dahil due to water parehas. Kaya yun. Class, meron na kayong examination schedule? Naka-receive na kayo? Okay. Tapos, 30 ay wala na rin pasok, no? Nag-update kanina eh. Health break. Wala rin pasok. Mahaba ang review. Okay. Continue tayo. So, ito yung sana ako. Okay na to. At point B with no seepage to, no? With no seepage. So, H1 times the unit weight of water, D times unit weight na saturated. Ang pore water pressure is due to H1 and D lang times the unit weight of water. Kasi, yung elevation dun since walang changes, no? Walang inflow, walang outflow, yung elevation ng water dun sa observation pipe ay the same dun sa elevation dun sa tank. Kaya wala tayong head loss, no? Or height difference. Kaya ito is simply kung ano yung layer na okay. So as I was saying, yung elevation ng water inside the observation pipe remains the same with that of the water inside the tank. Kaya ito lang yung ating pore water pressure, no? Ito lang. And so yung effective stress is simply D times saturated unit weight minus saturated unit weight ng water times D, no? Ito lang. Kumbaga, ito lang ang i-consider nyo sa effective stress pag walang seepage. Yung depth ng lupa, no? Yung depth ng lupa times the saturated unit weight minus unit weight of water.
Okay. And then at point C, we have H1 and H2. No? Ito siya. 1, at saka hanggang dulo na. No? Hanggang ilalim. Sa pore water pressure, yun lang din yung H na i-consider. Kaya, bale, yung height pa rin ng lupa sa ilalim ng tubig times the saturated unit weight minus unit weight ng water. Ito lang, no? Ito lang siya. Ito lang ang makakaapekto sa effective stress. Okay? So, punta tayo sa example. I only have 3 examples. Ito, no? From the given soil profile shown in the figure, we are asked to compute for the total stress at A. Bakit ayaw mawala sa... Tanggalan ko nga ito. Okay. Kasi nasa draw pala ako. Okay. Pinapahanap yung total stress at A. Sa B, pinapahanap yung value ng H if the effective stress at A is equal to 81.6 and effective stress at B. Hindi, kunin muna natin yung total stress at A. No? Total stress at A. Meron akong pentag. Kaya lang parang naging komportable na ako sa paggamit nitong equation. Mas maayos kasi yung sulat. Okay. So, stress at A, ayan. Yun na lang. Andun. Okay, so mangyayari yung stress natin sa A. Talakin ko nga. Stress sa A would be equal to the height, no? 5 meters times yung unit weight nitong lupa. Walang tubig na, walang tubig dito sa ibabaw. Tapos, dito ay saturated, no? Pero, ang hinahanap naman ay total stress. Kaya, i-multiply lang natin simply the level or the height times the unit weight na given. So, for this one, multiply natin. Yung height dito ay 5 meters. I-multiply natin ng 20.11. And then, yung second layer is 5 meters din. Multiply natin ng 19.03. Yan na yung stress at A. Total. Total yan, no? Yung effective ay may kudlit sa taas. Do you have your calculator with you? Paki-check nga yung value. $195.7. Okay. Ito ay kilo Pascal, no? Kilo Pascal. Or kilonewton per square meter. Sunod, pinapahanap yung value ng H if the effective stress at A is equal to 81.75. 81.6. So, kunin natin ang value ng effective stress at A muna. Effective stress at A. Okay. Okay. Kailan dito, bigyan natin ng kudlit, no? Para ito ay effective. Effective stress at A would be yung total stress, 195.7.
7 minus yung pore pressure. So, 9.81 times H. Di kasi yun yung hinahanap, no? And then, si effective, i-replace natin ng, pwede ba ito? Kumbaga, yung given dun sa problem na 81.6, yun yung magiging effective stress. Yan. Then you can compute for the value of H. Barrientos, anong value ng H? Ano po? 11.63 po. 11.63 meters. Okay. Now, okay, so okay na tayo dito. This one. Tapos, ito yung pangalawa na. And lastly, yung hinahanap yung effective stress at B. So, So, yung effective stress at B would be equal to effective stress at A plus $11.97 yung nasa figure, ano? Yung etong lupa sa ilalim. 11.97, kaya lang class, pag palakihin ko para makita ninyo. Yung, tawag dito, yung unit weight dito ay effective na. Meron kasing kudlit sa ibabaw. Kagaya nung nilalagay ko dun sa effective stress, meron siya kaya hindi na natin ibabawas yung tubig, no? Effective na agad siya. Kaya yun ay 11 point. Wala ata sa formula. Plus 11.97 times yung depth na 20. Yun na yung effective stress at B. Ayan ako. Sisave ko para mamaya. Okay. Dito na lang pala sa dulo. And our answer is, for the effective stress at B, dapat pala lagay ko dito. Sa A is 19. 81.6. Plus 11.97 times 20. $321.01 kilo Pascal. Okay. So, ito yung total stress at A, no? 195. Ang ginawa lang natin, minultiply natin yung height ng first layer dun sa unit weight. And then the second layer sa unit weight din. That is total stress. Sa pangalawa naman, hinihingi yung effective stress at A. Kung the height H
if the effective stress at A is 81.6, no? So, 81.6 ang effective stress. Ito yung total stress, binabawasan ng pore pressure. So, the pore pressure is equal to the unit weight of water times kung ano man yung height, no? Yun yung hinahanap, ito na siya. Yan. Tapos, effective stress at B would be equal to the effective stress at A times the depth nung below A up to point B times the unit weight. Nagkataon dito sa problem, effective unit weight na yung given, kaya wala nang kailangang ibawas na 9.81 times unit weight of water. So, titingnan ninyo dun sa figure. And the effective weight of, effective pressure sa effective pressure or stress dun sa BI 321.01 kilopascal. Okay na? Okay, next tayo. We have this one. Okay, ano to class? Anong condition to? We have discussed condition 1, upward. Yung pangalawa ay downward at saka no seepage at all. So this one based on the figure is anong case ito? Case 1, 2, 3. Babalikan ko ha. Ito yung case 1. Look at the elevation of water inside the observation pipes. Tapos ito yung case 2. Tapos ito naman yung case 3. Now, what I'm asking is anong case yung problem, itong problem na to? Case 1, upward yung seepage. Okay. Sunod, ito naman tayo. Ito ko yung edit yun. Problem 1 nga, no? Okay. Okay. So, in problem number 2, walang observation pipe. Simply layers of water lang, tapos sa ilalim ay rock. Kaya, ibig sabihin, ito naman ay anong case? This problem number 2, anong case ito? May kasama ba ako? Nasaan ang mga tao? How about Quezon? Anong case itong sample problem? Upward seepage, downward seepage, no seepage. Quezon, andyan ka ba? Yes po, miss. Anong case ito? Yung first case,
seepage. Tapos yung second case, downward seepage. Yung pangatlo ay no seepage. Anong case ito? Ano po? Tingin ko po downward seepage po. Okay. Downward seepage. Pag tiningnan nyo kasi, yung, ito no, ito yung upward seepage. Sabi ko, may ang difference nung height ng elevation nung ibabaw ng tubig dun sa tank, may difference siya with the observation pipes pataas. That is upward kasi pinupush ng water galing sa bottom yung tubig dun sa loob ng container ay wala namang ibang pupuntahan yung tubig kundi dito sa mga pipe na to bago siya mag-overflow. Next ay yung downward seepage. What happens to the observation pipe? Yung water naman, since nadidrain yung tubig sa ilalim, may outflow, nagkakaroon ng difference yung tubig, yung surface level ng water sa container and the observation pipe. The elevation is pababa, no? Yung head loss. Now, we have case 3. Yung elevation ng water ay constant. Constant, no? At sarado yung valve sa ilalim. Ibig sabihin, hindi tumatagas yung tubig, no? So dito class, sa second example, tingnan ninyong maigi, rock yung bottom. So what will happen? Yung tubig, hindi siya bababa or mag-sip in dun sa bottom layer. So that's case 3. No? Case 3 ito. So dito sa case 3, pinapahanap yung effective stress immediately below A. Yun nga lang, hindi agad binigay yung unit weight ng soil. Kaya kailangan nating i-compute yung unit weight ng lupa. Now, dun sa nasa first layer on top of A ay dry, no? Dry sand. Di kunin natin muna yung dry unit weight nung sand sa ibabaw. Nare-recall niyo pa ba? Formula for dry unit weight. Dry unit weight. Saan na yun? Okay. Dry. So, dun sa weight volume relationship na natin, no, na topic. So, specific gravity times the unit weight of water. Divided by 1 plus E. Yan. Yan yung dry unit weight. Dito, ang given natin sa problem, we have dun sa ibabaw, no? Ito. Ito pa lang yung kinoconsider natin. Itong layer na to. Yan. Yung GSI, 2.66. Specific gravity, unit weight of water, 9.81. At 1 plus void ratio, 0.5. Yan. Kaya makukuha natin yung dry unit weight, which is 2.66 times 9.81 divided by 1.5. 17.396 or 17.40. No? Okay, thank you. Kilonewton per cubic meter. Okay.
Pag nakuha na natin yan, pwede na natin kunin ang total stress, no? Total stress would be equal to, ano ba natin? Total stress. Total stress natin would be yung unit weight, 17.40 times the height of 1.5. 1.5, ito. So that's about 26.1, no? 26.1 kilopascal. And then, pinapahanap ay immediately below A. Now, we can compute for the pore water pressure. Dun sa libro, U ang tawag dito, yung sign, yung letter na ginagamit for the pore water pressure. So, yung pore water pressure natin would be equal to pore pressure is equal to yung ating degree of saturation. So, 42%. So, we'll make it negative 4.42 times 1.75 times 9.81. So, yung ating pore pressure ay equal to negative 7.21 kilopascal. So, immediately below A, ibabawas natin yung pore pressure. So, dito, lagyan natin ng kudlit sa taas para signifying na siya yung effective. The effective pressure would be yung 26.1 minus negative 7.21. So, ito ay 33.31 kilopascal. Next, pinapahanap naman yung effective stress at B. Okay. So, ito yun. So, para makuha naman natin yung effective stress at B, again, ang binigay ay GS, void ratio, at saka degree of saturation. Now, kunin ulit natin itong density dry, no? Kasi ito ay, ang condition dito, dry yung pinakang top layer, yung sunod ay moist, tapos yung nasa bottom layer, yung 3 meters ay saturated, no? Kaya dito sa pangalawa, kukunin natin ang ito. So, ang dry ay GS, unit weight of water, 1 plus E. May value tayo nito. So, considering the second layer, no? So, dito ay, ang GS ay 2.71. And then, ang unit weight ng water, 9.81.
Sa bottom, 1 plus E ay 0.75. Makukuha natin yung dry unit weight. Limit. So, in my calculation, it is equivalent to 15.19 kilopascal. Yung dry. Okay. So, after makuha yung dry unit weight, pwede na nating makuha ang yung weight ng water, weight ng water. Using the formula, yung sewage natin. Ito. SECA. Capital. is equal to WGS. Yan. So, may value tayo ng degree of saturation, may void ratio, makukuha, may specific gravity, makukuha natin yung moisture content ng water. Okay. So, dito, itong dalawa, pwede natin palitan. Ang degree of saturation natin ay 42, no? Tapos, ang ating E ay 0.75. Okay. Kahit hindi natin gawing decimal itong 42, para yung makukuha rin nating moisture content is in percentage. Palitan natin ang GSI 2.71. Yan, makukuha na natin yung value ng W. Kasi gagamitin natin para makuha naman natin ang moist unit weight. Kasi basa yung lupa, no? Sana magkasya. So, W is equal to approximately 11.62%. Ayan. Sobrang haba. Ito. Okay. Now that we have the value of W, pwede na natin gamitin yung ito? Dry unit weight is equal to yung moist unit weight divided by 1 plus W. Ito. Ay wet or moist divided by 1. Yeah. Ay, 1 plus W. Ayan. So, pwede natin itong i-apply. We have, this one is 15.19. Tapos, ang W natin ay makisama. 0.1162. Yan. Yan, makukuha na natin itong unit weight na wet. Okay. Dadalawang slide yata ako, hindi nakasya. Okay. So, ang moist unit weight or wet unit weight is 16.5
96 kilopascal. Tapos pakicheck sa calculator. 16.96. Okay, thank you. Sunod ay, pag nakuha natin ang moist unit weight, pwede natin gamitin yung or i-compute ang effective weight sa effective pressure dito sa A. I mean B. Effective stress or effective pressure at B. So, ito na lang copy natin. Gawin natin itong B. And, ang i-multiply natin ay from the top, yung pinaka-itaas, ang unit weight na nakuha natin ay 17.4. Siya ay dry, no? Times 1.5 yung kanyang depth. And then we have yung 16.96 times 1.75. Yan. So, ito na yung stress sa B. That's 55.78 kilopascal. Ayan. So, effective stress immediately below A, tsaka effective stress at B. Dapat mag-duplicate ako kasi kailangan kong gamitin mamaya. Duplicate slide. Okay? So, sa C na tayo. Kuha na natin yung A and B. So, sa C, saturated naman yung nasa ilalim. Kaya, kunin natin yung saturated unit weight. Copy tayo dito para madali. So, dito sa C, okay, saturated. So, ang formula natin for saturated is GS plus E times the unit weight of water, 1 plus E. Okay. If we're going to substitute the values in the given problem, we have, okay, ang GS bottom ay 2.72. And then yung, dito pala dapat parenthesis, plus ang value ng E ay 0.95. Unit weight ng water, 9.81. Below would be 1 plus the value of E is 0.95. Yeah. Okay. With that, ang degree of saturation would be equivalent to, sa akin ay 18.46 kilopascal. Ay, unit weight pala to. Kilonewton per cubic meter. Cubic meter. Yan. Okay. 18.46. Sunod ay pwede na natin gamitin para makakuha na tayo ng effective unit weight at C. So, ang ating effective unit weight at C, gagamitin natin yung 55.78, yung sa B. That would be equal to 55.78
Bale, yung sa C ay effective unit weight at B plus yung distance na 3 times the saturated unit weight minus unit weight ng water. So, ito ay 55.78 plus yung nasa bottom 3 times 18.46 saturated minus the unit weight of water 9.81 and then ayun na. Effective is sa computation ko 81.73 kilo Pascal. Ito na yung sa C. Okay, so from dry soil sa top to moist soil and then saturated dun sa pinakang third layer. So what we did is determine the dry unit weight nung first layer, multiply it by the height, no? Tapos determine the pore water pressure and then i-minus siya dun sa effective sa total pressure, no? This is the total pressure minus dun sa pore water pressure. We have 33.31. Sa point B, what we did is determine the unit weight, no? Wet unit weight. And then i-minus natin, i-add natin siya dun sa effective stress at A. Okay. So, ito yung effective stress at A, and then ito yung additional, and then sa B, ito na siya. Doon naman sa C, effective stress at C, tapos additional yung stress na co-contribute ng layer, yung final layer from B to C. Ayan. Okay na. Next example ay ito. So this one ay merong footing, may structure na naka-rest dun sa ground. So ano mangyayari? Merong siyang change in pressure due to this load. So, given the soil formation and the corresponding properties of soil in each layer, to consolidate the ground, a load is added at the top as shown, or dewatering are being considered. So, it's either dadaganan daw yung lupa para ma-consolidate, or ibababa yung level ng water para you will get the same result, no? Kasi pag ibinaba mo yung level ng water, ang tendency ay tataas ang pressure din, 'di ba? Kasi kung yung presence ng water ay nagpapababa ng pressure, mas lighter kasi yung tubig kaysa sa soil. With the load only, what is the increase in stress at mid-layer of the bottom soil, assuming a trapezoidal stress distribution of one horizontal to 2 vertical? Yung ganitong case, yung sinasabi niyang one horizontal, 2 vertical, ang mangyayari dito is so magkakaroon tayo ng parang yan, parang palda. Sa magkabilang side. Kasi habang bumababa ka, yung pressure sa ilalim ay lumalaki. Yan. So, dito, no? Yan. Nagiging wider to. Ayan.
Kaya yung pinakang bottom niya at point A would be the base of the trapezoid. Ito na magiging base niya. And that would be equivalent to, ayan, yan ang magiging base. Yung total height natin, no? Titingnan natin, that is 2, 3, 5, at saka 8.5. 5 plus 8.5, 13.5, no? 13.5. So, ibig sabihin, yung bottom nitong triangle would be 6.75, kalahati ng 13.5. Ayan, 6.75. So, dito mag-ilagay tayo ng text box. Ito ay 6.5. Kaya yung pinaka-base natin would be equal to dalawang 6.5 plus yung 3 meters na width noong footing. Ang base natin ay magiging 16.5. Okay, so for letter A, we have yung change in stress, no? Change in stress due to the application of the column or the foundation. Saan na yun? Hindi ko makita. Yun. Would be equal to simply force divided by the area. Force over area lang siya. And yung force natin dito, 1,200 kilonewton. Galing dun sa column. Divided by yung area natin. So, sabi ko nga, ito, i-combine natin yan. And, yan yung magiging base natin, yung bottom. So, this one would be equal to 6.5, 6.5. 6.75. Mali yung akong pagkakatype. Ito, 6.75 yan. So, ito, parang kinuha mo lang yung equivalent yung base niyan dun sa total height ng soil from the bottom of the footing papunta dun sa point A. Kung titingnan ninyo, that is 8.5 plus 5. Yun yung kanyang, yung lapad ng dalawang triangle. Plus 3. So, yung pinakang base mo would be equal to, kala ko naman ang lagay ko 13.5 plus 3, 16.5. Ito, pinakang base. Yan. Okay, base. Kaya dito sa change in stress, that is 1,200, tapos, kumbaga, pag nasa ilalim, since square yung foundation mo, lahat ng sides, parang papalda, parang skirt na palapad yung bottom. Kaya yung area mo would be 16.5 times 16.5. Yan. Ito na yung change in stress due to the application of the foundation. 1,200 divided by 16.5 squared. Meron kang 4.41. No? 4.41 kilopascal. Ito yun sa A.
Tapos, sa B, with the watering by 2 meters, what is the stress increase at the mid-layer at the bottom of the soil as water is lowered down? Ibig sabihin dito kasi sa original figure, yung tubig ay 2 meters from the bottom of the foundation. Ang gagawin is ibababa mo siya ng another 2 meters. Kaya yung saturated soil would only be 1 meter at yung part dito ay moist lang, no? Moist. Magiging moist soil lang yung another 2 meters right below ng water table ngayon, yung existing bababa. Okay. So, dito sa pangalawa, so this is for A, no? Tapos, sa pangalawa, we have to lower down the water table by 2 meters. Lower the water table by 2 meters, ano mangyayari? Maiiba yung stress natin. So, at point A, before ma-lower yung water table, kunin muna natin yung stress at A. Ay, ba't doon pumunta? Stress at A. Okay, before mag-lower ang water table. So, yan ay 14.72. Yun yung unit weight dun sa taas, no? Times, so moist siya, times 2 meters yung kanyang height, plus yung right below nung 2 meters ay saturated yung lupa, no? Nandun yung water table sa ibabaw niya. So, ima-minus natin yung unit weight ng water dun sa saturated unit weight. Minus 9.81. Saka natin i-multiply sa 2. O 3. 3 yung nandito, no? And then, yung 8.5 na depth ng lupa. So, plus 20.48 minus 9.81. Kasi, since yung second layer and yung third layer ay saturated, bawas parehas sila ng unit weight ng water. Ayan. Plus, paki-compute nga yung unit weight, ay yung stress. Ha? Hindi, magkasama to. Bakit kaya napunta to? Yan. Babain ko. Recompute, hindi siya tugma. $14.72. May isa pa. Bali ito ay okay, tama naman. 14.72 times 2, 19.075 minus 9.81 times 3, 20.48 minus 9.81 times 8.5. Yan, 147.93. Pero best ko nga ako itong kinompute kasi nasa libro ibang value. Kasi naduling ba ako? O yung libro ang mali? And then after lowering the water table, no?
So before, lowering the water table by 2 meters. Tapos ito after. Okay. So dito, mababago. Nangyari dito ay 14.72 times 2. Binaba yung water table. Ano siya, 'di ba? Same material same na sand. Ibig sabihin, ito ay magiging 4. Tapos, yung dito naman, magiging 1. Yan. Kasi, naging moist na lang yung another 2 meters. Kasi, ibinaba yung itong water table na to. Ito, ibinaba ng around 2 meters. Yan. Ibinaba. Kaya, itong depth na ito ay magiging moist na lang yan, no? Moist. Tapos, itong portion na to, naging 1 meter na lang. And then, yung nasa bottom niya will remain the same kasi hindi naman siya na-reach nung nabawasan ng tubig. Okay? And so, ano yung, ano dito? Ano yung value? Dito, class. Anong value dito? 158.84. 158.84 kilopascal. So, ang sabi ay, what is the increase in the mid-layer stress increase dun sa mid-layer at the bottom soil? Okay, usually class dito nga pala sa sa mga stresses, no? Ang tinitingnan ay yung clay layer kasi siya yung problematic soil. Okay. Kaya ang mangyayari is yung difference natin, no? Difference would be itong 158.84 minus 147.93. Ito na yung difference. 10.81 ba? 10.91. Okay. Mm-hmm. .91 kilopascal. Okay. Tapos sa letter C, how much must the water level be lowered to be more effective than the load added at the top? Okay. So, duplicate ko na lang to. Po. Bakit nga po 16.5 yung value ng dito? Pwede pa ulit po. Yung, alin ang 16 point? 5 po. Ito pong value ng dito. Ito. Bali, yung base kasi, ang sabi dyan ay, yun daw stress sa mid-layer, assuming a trapezoidal stress distribution. So, ang nangyayari, di ba, yung bottom nung tawag dito, ang bottom nung foundation ay square. Square siya, which is 3 meters by 3 meters. So, itong
Itong side na to ay 3 meters. Palakihin ko. Yan, 3 meters yan. And, kumbaga, as you go deeper, yung stress distribution, di ba meron tayo sa hydraulics ba yun o fluid mechanics? Yun sa water, di ba pa triangle yun? Kung napapansin nyo, ganito di ba yung stress natin? 0 sa ibabaw, tapos as you go down, nagiging triangular yung stress, palaki sa baba. So dito, ganun din. Kaya lang, meron tayong square na foundation. Now, yung stress distribution, kumbaga ito, lalapad siya ng ganito ang hitsura. Tapos ang ratio daw nung distribution ay 1 horizontal to 2 vertical. Eh ano ang vertical niya? Ang vertical niya ay 5 plus 8.5. 5 plus 8.5 ano? Diba? 13.5 yung total height. Eh, ang nakalagay dito, 1 horizontal, 2 vertical. So, i-divide mo ng 2, yun yung magiging base ng triangle. Yun yung base ng triangle. So, what will happen? The base of the trapezoid will be equal to yung dalawang 66.75 base ng dalawang triangle plus yung 3 meters na base ng foundation. Yan siya. Nasagot ko ba, Abarientos? Opo, thank you po. Sunod ay... Saan ako? Lipat ko to dito. Okay. So, doon na tayo na sa point A ulit tayo eh. Okay. So, tanggalin na natin to. Kaya lang ano pala to, gagalaw lahat pataas. Kakapi ko na lang. So, after lowering by H meter, no? After lowering, kasi ang option ay, pwede mo rin i-lower yung water, imbes na lagyan mo ng additional weight. The water by H meter. Ito yung, okay. How much must the water level be lowered to be more effective than the load added at the top? Copy ko na lang ito. Okay, kukunin natin yung stress. Kung ilo-lower natin yung tubig, hindi natin alam kung ilang meters. So, pwede natin i-assume na, excuse me, yung stress, hindi na pala ito magiging, stress lang. Okay, insert. Hanggang bottom tayo. Ready. Okay, dito. Would be equal to 14.72. Yun yung sa taas, no? Yung unit weight sa taas. Ano yung elevation, yung thickness ng layer? We have 2 meters. Eh, ibababa daw natin yung tubig ng H meters. Kaya ganito mangyayari. Parang yung kanina, kaya lang yung sa B,
alam natin na 2 meters yung ibababa. Dito, hindi pa natin alam yung ibababa, kaya ang magiging variable natin represented by h. Yun yung depth na ibababa. And then, plus yung 19.075, ang mangyayari sa depth niya ay mababawasan ng h meter. Pero ito, babawasan natin ng unit weight ng water. Tapos, multiply natin. Instead na 3 meters siya, ibababa natin ng h. Ayan. Lagyan ko nga dito. Ito si h, yung ibababa ng tubig. Ayan. Kaya hindi natin alam kung ano yung value. At hindi rin nga natin alam kung beyond the second layer or hindi. Okay, di yun. Tapos, yung nasa bottom niya, yung 20.48 minus ng unit weight ng water. Assuming na hanggang second layer lang yung ibababa ng tubig. Tapos, multiply natin yan by 8.5. Medyo humaba na ang equation. Ayan. Ikarutong pa ba? Wala na. So, ito ay ang value natin dito, wala pa kasi meron pa tayong variable. Kung isi-simplify lang natin, bali 14.72 times h plus, naku, overtime na pala tayo, no? 135 overtime na. Bagay. Alas 2 pa naman yung sunod na klase nyo, no? Tama ba? $9.265 times 3 minus h. Sige, bilisan ko na lang. Plus 90.695. Okay. Okay, tapos, before lowering ng water, ang value natin would be, so, si QA ay 147.93. Tapos, yung difference natin, yung delta stress. Alam, copy na lang natin dito. Yung change in stress, no? Galing dun sa kanina is 10.91. So, ang mangyayari, i-equate natin yung this one. $14.72 times h plus 2, 9.265 times 3 minus h plus 90.695 minus yung stress sa A before lowering 147.93, equate natin dun sa change sa stress 10.91 na due to the application of the load. So, kumbaga, ilo-lower natin yung water na ang effect ay same as the additional load. Ayan, makukuha na natin yung value ng H. Ayan. So, the value of H is equivalent to 1.74 meters. So, yun siya.
Ito na. Ayan. So, ayan. Tapos na, 3 lang naman yung aking sample problem. And it's already time 1:37 na. Okay. Thank you for attending the meeting. And then, enjoy your bakasyon. Magbabakasyon nga ba o magre-review? Kami naman, hindi rin bakasyon. Gagawa rin kami ng exam. Ay, okay. Ang bakasyon natin ay December pa eh. Mahaba bakasyon nyo na December, di ba? December 5. Ayun. Okay. Thank you. Bye-bye. Coverage ng midterm exam hanggang compaction. So, liquid limit, plastic limit, tapos soil classification, then compaction. Thank you po, ma'am.